talaga itong producer ng Borracho Films, ang kaibigang matalik ni Don Don Parillas, si attorney Ferdinand Topacio. Alam mo, ibang klase dito. Feeling ko, actually, kumpare ko po yan. Kaya lang, alam mo na, iba ang kanyang mga panuntunan sa buhay. At bago ko ito isimulan i-discuss yung napag-usapan namin, gusto kong sabihin dyan, lalo na sa mga kapo-filmanians ko, na kasi nung mga panahon, nakaraang linggo lang na isa si Attorney Topacio sa mga tumira-tira din at nakisakay dun sa isyung kontra ATV, ay talagang hinarag ko siya, no, Don. Sabi ko, alam mo, nandito ako sa press con mo, nandito ako sa media ko ng pelikulang Spring in Prague, dahil maraming salamat sa imbitasyon. Pelikula ito, producer ka. Dito tayo mag-concentrate. Pero yung usapin tungkol doon sa ginawa mo kay ATV, hindi ko mapapalampas yun. Pag-uusapan natin yun. O di ba naloko sa totoo? Sabi niya, yes pare, sa siya. Pero hindi ibig sabihin natutuwa ako sa ginawa mo, hindi ako natutuwa. O anyway, going back to the main issue. Sabi ko nga, napaka-controversial nitong Attorney Topacio na to kasi pinopromote po niya yung latest film na pinoduce po niya, which is yung Spring in Prague na pinagbibidahan ni Paulo Gumabaw at kasama yung nakalimutan ko tuloy ang pangalan noon. I-research ko pa uli. Pero sige lang ha, kasama niya dyan yung isang Russian actress at leading lady niya din sa pelikulang ito, sandali lang, kasi mga foreign sound kasi syempre hindi naman ako magmamarunong na hindi natin na kilala natin sila. Eto na kasi na-i-column ko na yun, no. Yan, kasama dyan si Elena Kozlova at saka yung kanyang isa pa si Sandra something. Ano ba pangalan nun, Don? Hindi mo ba kilala? Hindi ba ikaw nagme-makeup dyan? Si Sara Sandeva. Yun ang kanyang leading lady, si Sara Sandeva at saka nga yung si Elena Kozlova. So, sinut nila ito 3 years ago pa sa Russia yata o Czech Republic. Basta ang kwento about Czech Republic kasi Prague is in Czech Republic. Love story siya pero syempre alam mo naman si Attorney Topacio, ang daming mga alam tungkol sa pelikula, may mga symbolism siyang binabanggit tungkol sa naging part ng storya doon sa history ng Prague, sa politics, blah blah, pati yung mga names binigyan niya ng But kumbaga may lalim din naman at hindi lang siya basta kwento. But habang pinopromote niya yung movie na yon, syempre, kailangan militanya siya tungkol sa mga kaganapan sa industriya. Particularly, yung katatapos lang Metro Manila Film Festival 2025, kung saan talagang diretso niyang sinabi na, ano ba naman niya, bakit kailangan daw parang nasa maling ahensya daw ang nagpapatakbo ng MMFF, kasi nga daw, ano ba naman daw ang alam sa pelikula ng mga tao sa MMDA na, di ba, kahit daw under the law, hindi naman daw dapat na nakalagay doon. Mas marami daw ng mga agencies within the film sector or movie industry na pwedeng magpatakbo kasi sila yung nakakaintindi talaga, hindi yung puro negosyo, puro kwarta, puro pagkita lang ang iniisip. Kasi ang festival supposedly, tama naman siya doon sa punto niyang ang film festival supposedly ay nagso-showcase ng mga di kalibring pelikula at mga performances ng mga artista, lalo pat nagre-reflect dapat ito sa society natin at dahil eventually magiging part siya ng isang heritage on culture and arts. O di ba nagpabongga talaga and may mga litanya din siya tungkol sa dapat daw, sa napanood daw niya. Although 3 lang yung napanood niya na entry, sabi niya na para daw sa kanya. At napanood niya yung pinagwagian ni Vice Ganda na Call Me Mother bilang Best Actor. Sabi niya, kumpara daw sa kay Piolo Pascual na mas malaman ang role at mas mahusay ang performance, para daw sa kanya dapat daw si Papa P ang tinanghal na Best Actor. May mga ganun siyang pronouncement, statement na syempre kaming mga nasa industriya, kinasanayan na namin kasi ever since naman talaga, feeling namin, gusto talaga mag-artista nito ni Attorney Topacio. Hindi talaga niya, parang front lang niya yung pagiging isang iskandaloso, isang intrigero at, sabihin na nating magaling na abogado kasi kinukuha siya ng mga kontrobersyal na personalidad, lalo na sa larangan ng politika at gobyerno, di ba? Siya talaga nag-represent sa kanila. Pag nakikita mo sa mga news, talagang siya nagsasalita. Magaling siya. Pero parang feeling namin,
nasa maling ano rin siya. Kung sinasabi niyang nasa maling ahensya ang mga nagpapatakbo ng MMFF, feeling na namin, ako doon sa nakakakilala sa kanya, mukhang nasa maling field ka nga. Kaya nga, dapat nang umaarte ka. Ba't hindi? Tama rin namang field kasi producer nga siya. Na inamin naman niya na kahit hindi kumikita ang mga pelikulang pinoproduce niya, parang ano na daw niya yon, parang owed ba yun, o parang pagmamahal na niya sa industriya. Kasi nga, since bata siya, wala na siyang unang-unang nakahiligan niya yung panonood ng mga movie. Siyempre, yung mga panahon pa ng mga Rogelio de la Rosa, mga binabanggit niya, no? At marami pang iba. Although, bata-bata pa rin naman ito si Atty. Topacio. Kaya lang talagang mahilig lang talaga siya makuda. Mas marami pa siyang sinasabi kaysa sa mga artista niya. Pero, parte kasi yun ng karakter niya. Parte kasi yun ng pamamaraan niya para maipaharating o maipahatid sa audience na gusto niyang i-address ang mga issues sa showbiz. O kagaya nga ng mga nabanggit niya. So, sabi niya, may mga ibang platform naman na kung saan kikita pa rin naman yung mga produkto niya at kahit papano naman daw ay nakakatanggap sila ng incentives at napaparangalan din naman yung ibang movies niya. Sabi niya, masaya na daw siya sa ganon. Kasi mabuti na lang daw nung ngayon at may mga Netflix na, may mga ibang social media platform na kung saan napapanood ang mga ganitong pelikula. At eventually, at the end of the day, ma-decipher at madidistinguish ng mga moviegoers o may hilig talaga sa manood ng mga dekalidad na pelikula na magaganda din pala naman ang mga pinoproduce niya. Ang pare ng mga statement niya. And on that note, gusto rin namin pasalamatan si Paolo Gumabaw na nagbibida nga dito sa pelikulang Spring and Prague. Although 3 years in the making na daw niya itong ginawa, pinagmamalaki niya kasi nga dito nga daw niya naranasan bukod sa makatrabaho ang mga taga-ibang bansa, literal na mga foreign actresses, na na-experience niya yung ibang klaseng pag-i-emote at pag-delineate ng kanyang role, na kahit sobrang ginaw dun sa lugar niya, na kahit nga daw si Junjun niya nanginginig natin, hindi na niya makita, kailangan yung umarte at maki-emote at sabayan yung klase ng emosyon na kailangan niyang i-portray dahil sa kanyang role na isang Pinoy na love struck doon sa isang foreigner, at sinundan niya nga ito doon sa abroad para doon ipagpatuloy, but eventually siya ay na-deport kasi nag-expire na yung visa niya or something. Doon umikot yung kwento. Pero sabi nga ni Atty. Topacio, ang kwentong ito sinulat ni Eric Ramos, kaibigang Eric Ramos, na may mga subtext na alam mo, hindi lang yung magagandang views, magagandang sceneries ang makikita mo, kundi yung kwento talaga na kung bakit ganito ang ipinangalan kay ganitong leading man, kay ganitong lead actress, kasi nga may connection ito lahat doon sa salita o istorya ng Prague na nung mga panahon ay talaga namang isa sa mga lugar sa Czech Republic at sa Central, tama ba ako, Central Europe, na naging sentro din ng mga kaguluhan at struggle sa politika at marami pang iba. Mapagpapakalalim na gano'n. Maraming salamat sa aming mga sponsors, sa aming mga patuloy na nakakapanood po dito sa amin. Ako po ang inyong lingkod, Ambet Nabus. Subaybayan nyo ako, abangan nyo ako sa ibang lalabas na platform. Ngayon lang na soon.